Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 11 anyos na bata naputulan ng daliri sa kamay matapos sumabog ang pinulot na paputok. 3 menor de edad sugatan sa pagsabog ng paputok sa Tabuk City, Kalinga. Sitwasyon sa mga bus terminal matapos ang pagdiriwang ng bagong taon. Alamin live. At makukulay at naglalakihang puppet o mahiganga nagbigay saya sa Santa Ana, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Naputulan ng daliri sa kamay ang 11 anyos na bata matapos sumabog ang pinulot nitong paputok. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Nagkalasog-lasog ang kanang kamay ng 11 anyos na batang lalaking ito mula Lingayen, Pangasinan matapos sumabog ang pinulot niyang paputok. Nangyari ang insidente kahapon. Dinala ang bata sa Region 1 Medical Center. Pinutol ang 4 na daliri sa kanang kamay ng biktima. Hinlalaki na lang ang natira sa kanya. Ayon sa ina ng biktima, nagpaalam ang anak na lumabas ng bahay kasama ang ilang kaibigan. Nagulat po ako, ma'am. Yung talagang parang halos umakyat ng dugo ko na halos matumba po ako. Kasi sa binalita po nila nangyari. Sa datos ng Region 1 Medical Center, pumalo na sa 45 ang bilang ng firecracker-related injuries na dinala sa kanilang pasilidad. Mas mataas na raw ito kumpara sa 30 kaso na naitala noong nakaraang taon. From 29 kahapon, naging 45 na ngayon. So there's an increase of 16 patient. Yung mga pasyente na pumupunta dito sa hospital, usually January 1, 2, and 3. So hopefully sana wala na talagang dumating. Nagmula ang mga biktima mula sa 10 bayan at 3 syudad ng Pangasinan. 16 sa kanila mga active user ng paputok habang 29 ang mga passive victim. So kawawa itong mga batang ito. Sana yung mga magulang sabihan yung mga anak nila na huwag mamulot ng mga paputok na hindi pumutok. Para at least hindi sila madali or mabiktima ng paputok. Samantala, nakapagtala na rin ng 170 firecracker-related injuries ang buong Ilocos Region mula December 21 hanggang January 1. Ayon sa DOH Ilocos Region, karamihan sa mga biktima, mga edad 10 hanggang 14. Magtatagal pa hanggang January 6 ang monitoring ng Health Authority sa Oplan Iwas Paputok. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. 3 menor de edad naman ang sugatan sa pagsabog ng paputok sa Tabuk City, Kalinga. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Ganito ang eksena 5 minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi noong December 31 sa Tabuk City Public Market. Nagsitakbuhan ang ilang individual sa labas ng kalsada dahil sa pagsabog ng mga ibinebentang paputok sa mga stall. Sa kuha ng CCTV, makikita ang sunod-sunod na pagputok ng mga firecracker. Hindi patukoy ng otoridad kung sino ang nagsindi ng kwitis na umunoy pinagmulan ng pagsabog at pagkasunog ng mga panindang paputok. Kasinuntian po sa may tapat ng pinagdidisplayan ng firecrackers. Padireksyon po doon sa pinagtitindahan. Sakto po na ina-shoot doon sa may timbang may nakalagay na mga kwitis. Nasunog ang ilang bahagi ng katawan ng 3 lalaking edad 10 hanggang 15 na nasa lugar na pinangyarihan ng insidente. Minomonitor ang kanilang kalagayan sa ospital. Kasalukuyan po natin naggagather ng mga statement sa mga witnesses pero kailangan po natin na i-prove. Kailangan pa natin ma-sworn statement nila. Kabuuang 11 stalls ng paputok ang nasunog. Inaalam pa ng otoridad ang danyo sa sunog. Hinihintay ng Tabuk City Firecracker Vendors Association ang magiging resulta ng investigasyon bago gumawa ng legal na hakbang kontra sa hindi patukoy na nagsilbi ng paputok na naging sanhi ng insidente. Samantala, 3 bahay ang nasira matapos sumabog ang isang improvised firecracker sa Malolos, Bulacan. Nabasag ang ilang bintana at bumagsak ang mga yero ng mga apektadong bahay. May 9 na busding na pinsala. Sa inisyal na investigasyon ng Barangay Santiago, 5 kilong pulbura ang laman ng improvised firecracker. Pinaputok daw ito sa isang bakanteng lote malapit sa mga bahay at paradahan ng mga bus.
May person of interest na raw ang PNP batay sa hawak nilang kopya ng CCTV footage sa lugar. CJ Torida, One North Central Luzon. At matapos ang salubong 2026, pinaghahandaan naman ngayon ng otoridad ang pagdagsa ng mga biyahero simula ngayong araw hanggang weekend. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito nagsisimula ng dumami yung mga pasaherong babiyahe papunta ng Metro Manila, probinsya ng Zambales at maging sa Baguio City. Handa ng mga otoridad sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong babiyahe simula ngayong araw hanggang weekend. Lalo pat simula sa Lunes, January 5. Balik na sa eskwela at trabaho ang lahat matapos ang holiday season. May mga nakatayo ng motorist assistance desk sa gilid ng kalsada na aantabay at gagabay sa mga motorista. Halos lahat po ng mga terminals ay meron po tayong mga help desks at iba pa po yung mga nasa roadside inspections natin para masigurado po natin ang kaligtasan ng bawat naglalakbay po na dumating na ating kalsadaan. Nakatutok ang LTO sa mga bumabiyaheng sakyan. Mahigpit na ipagbabawal ang overloading. Wala namang nakikitang problemang LTO sa bilang ng mga sakyan dahil may mga special permit na inisyu ang LTFRB na epektibo hanggang sa unang linggo ng January. Malaking bagay raw para sa mga motorista ang pagbabantay ng otoridad. Makatutulong ito, lalo na kung may mga aberya sa kalsada. Para safe yung mga nagta-travel. Patuloy ang panawagan ng LTO sa mga motorista na magbaon ng mahabang pasensya dahil inaasahan ng pagsikip sa dalyang trapiko kung magkakasabay-sabay ang mga babiyahe ngayong weekend. Chris, update lamang sa isa mga bus terminal sa lungsod ng Dagupan. Sa mga oras nga na ito ay pila-pila na, Chris, yung mga pasahero na aakyat sa Baguio City. Karamihan dyan, Chris, ay mga estudyante na ayaw nang makipagsiksikan pa doon sa posibleng dagsa ng mga pasaherong aakyat sa Baguio simula bukas araw ng Sabato hanggang sa araw ng Linggo. Ayon nga sa pamunuan ng mga bus companies, inaasahan daw na triple pa yung babiyahing pasahero ngayong darating na weekend. Lalo pat sa Lunes nga ay balik eskwela na yung mga estudyante. Tiniyak naman ng mga bus companies sa sapat yung bilang ng mga bus units at maa-accommodate naman yung dami ng mga pasaherong babiyahe ngayong darating na weekend. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Presyo ng Highland vegetables tumaas na sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Alamin sa report. Sa pagpasok ng 2026, may bahagyang pagtaas sa presyo ng ilang Highland vegetables sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Ayon sa ilang negosyante, kumonte ang supply at nakadepende ang kanilang presyo sa bentahan ng supplier. Nagsitaasan ngayon mga bagyo vegetable ngayon kasi katapos lang ng New Year. Kukunti ang nagbiyabiyahe sa pababa sa Baguio. Tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng patatas, carrots at wombok, habang nananatili pa rin ang presyo ng sayote, beans at cauliflower. Nasa 400 to 500 pesos ang kada kilo ngayon ng bell pepper depende sa klase. Ang dating 80 pesos per kilo na repolyo, 60 pesos na ngayon. Si Gina Lynn napilitan na bumili ng gulay kahit mataas ang presyo para raw may maibenta sa kanilang tindahan. Kaya mahal, bibili pa rin para makabenta. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi raw dapat malaki ang pagtaas sa presyo ng mga gulay dahil unti-unti na rin bumabalik sa dati ang supply ng mga highland at lowland vegetables. Wala tayong nakitang shortage, tuloy-tuloy naman yung production natin dito sa local natin, dito sa ating bansa. Ayon naman sa Trading Operations Division ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, balik normal na ang operasyon ng mga farmers truck sa Benguet matapos ang bagong taon. Wala ring nakikitang problema sa supply ng mga highland vegetables sa kalagitnaan ng andap season, bunsod ng nararanasang amihan. Wala pa pong nakikitang effect kasi nasa within the average naman po yung mga farmers truck na dumating kahapon to be traded today po. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Senyor Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan, dinadagsana ng mga deboto ilang araw bago ang pista ng itim na Nazareno. Sudan sa report ni Jewel Fernandez. Dagsa ang mga deboto ng Senior Divino Tesoro sa kanyang dambana sa Calasiao, Pangasinan ngayong bagong taon. Ang ilan sa kanila mga deboto ng Puong Itim na Nazareno.
Dito na lang daw sila mag-aalay ng panalangin para hindi na sila bibiyahe sa Quiapo, Maynila sa nalalapit na kapistahan ng Poon. Ang pinapanalangin ko po, bigyan ako ng malakas na pangangatawan at saka yung mga anak ko, gumanda ang buhay nila. Bukas ang Senior Divino Tesoro Shrine sa publiko simula alas 4 ng madaling araw hanggang gabi. Malapit na rin matapos ang extension ng shrine sa baba kung saan pwedeng magdasal ang mga debotong hindi na makaakyat ng hagdan. Yung nasa baba naman, yun siguro yung mga hindi na yung mga senior. Doon na lang sila sa baba para manalangin. Pero hindi pa nabuksan talaga. Nagpapasalamat si Mang Federico na isang PWD dahil sa pagkakaroon ng extension ng shrine. Hindi na raw siya gagapang paakyat ng hagdan upang mabisita ang Senior Divino Tesoro na kanyang pinagkukunan ng lakas at inspirasyon sa kabila ng kanyang kapansanan. Maganda po kasi para makapagdasal sa Panginoon. Hindi na ako mahirapan, dito na lang. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tinamaan ng ligaw na bala sa leeg ang lalaki sa Baliwag, Bulacan. Sospek na barangay kagawad, arestado. Naka-alerto CJ Turida. Unang araw ng 2026, nasa ospital ang lalaking ito matapos biglang bumagsak sa barangay Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Tinamaan pala siya ng ligaw na bala sa leeg. Nakaupo po siya sa ilalim ng mangga. May upuan sila doon and then siguro may kausap siya. And nagse-celebrate nga po ng New Year's Eve. Nai-report sa Baliwag Police ang insidente. Agad silang nagsagawa ng investigasyon at natuntun ang posibleng pinanggalingan ng putok ng baril. Nang puntahan ang lugar, nagulat sila sa nakita. Napakadami pong basyo ng fired bullets ang natagpuan po natin sa harap ng bahay nila. Base sa investigasyon, galing sa isang 9mm at caliber 22 na baril ang mga na-recover na basyo ng bala na di bababa sa 10. Arestado ang suspect na isang kagawad ng barangay. Isinuko raw niya ang mga nasabing baril na parehas rehistrado ayon sa pulisya. According to him, he just pointed yung gun niya sa sapa, yun pong irrigation canal in front of their house. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. CJ Turida, One North, Central Luzon. Samantala, bentahan ng karne ng baboy sa Maldan Public Market bahagyang humina matapos ang pagsalubong ng bagong taon. Narito ang report. Alas 10 na ng umaga kanina pero marami pang panindang karne ng baboy ang negosyanteng si Gina. Bahagya raw na huminang bentahan ng karne ng baboy matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Hindi na rin muna nagbenta ang ilang negosyante ng karne sa pamilihang bayan ng Mangaldan dahil sa matumal na bentahan. New Year dito sa pagbenta namin, may matumal kasi binabudget ng mga tao yung mga pera nila. Walang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy na naglalaro sa 350 hanggang 370 pesos per kilo. Ilang araw na rin hindi tumataas ang live weight fee. Okay naman. Walang paggalaw. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga baboy mula sa ibang probinsya, kaya wala rin nakikitang problema sa supply ng baboy. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, simula pa ng huling quarter ng 2025 ay tuloy-tuloy ang repopulation sa baboy. Malaking tulong ito para magbalik normal ang supply ng baboy sa merkado matapos ang pagtama ng ASF sa iba't ibang panig ng bansa. Remember din natin mga producers ng feeds, nakikita natin lumalaki yung pag-purchase ng mga feeds para sa baboy. Umaasa naman ang mga consumer na bumaba ang presyo ng karne ng baboy, lalo pat nagsisimula naman ang dumami ang supply nito sa mga pamilihan. Pangsahog po sa pangtanghalian po. Sana bumaba po para duwagdag po sa ng mga po. Balik naman na sa normal operation ng slaughterhouse sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. May namumuong oil price rollback sa unang Martes ng 2026.
Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa kalakalan noong huling 3 araw ng 2025, may nakikitang bawas presyo sa susunod na linggo na humigit kumulang 50 centavos kada litro sa gasolina. Humigit kumulang 15 centavos naman sa diesel habang 20 centavos sa kerosene. Posible pang magbago yan depende sa trading ngayong araw. Hindi pa kasama riyan ang operating cost at iba pang gastusin ng mga kumpanya ng langis. Ayon sa DOE, nakikita ng merkado ang mataas sa supply at mahinang demand lalo na sa major oil consumer tulad ng China. New Year, New Me. Sa pagpasok ng taong 2026, ating alamin ang mga patok na gupit sa pagtutok ni Sandy Salvacio. New Year, New Me. Ito ngayon ang trip ng karamihan sa ating mga kapuso sa pagpasok ng 2026. Siyempre, ang habol ng ilan, new look para raw hindi mapag-iwanan ng panahon, partikular sa mga kalalakihan. Ayon kay Tatay Victor, na mahigit 3 dekada ng barbero sa Dagupan City, malaki na raw ang pagbabago sa estilo ng gupit sa kasalukuyang henerasyon. Malaking pagbabago, lalo na sa paggupit na yun. Kasi maraming trending sa mga sa napaparoon natin. Napansin din daw ni Lolo Victor na patok sa kanyang mga customer ang mga modern haircut tulad ng warrior's cut, textured flow fade, crop top, Korean-inspired cuts, buzz cut at tapered cut. Kadalasan naka-consider yung naka-textured, parang sila yung nakataas-taas ang kanila yung parang may sikat ang dating sa taas. Ang 16 anyos na si Hayden, mas tipo raw ang tapered cut tuwing nagpapagupit. Ayaw ko nang tumis ng iba na gupit. Saan mo nakuha yung inspiration ng gupit? Sa sa mga pinsan ko po. Nirecommend po nila. May malaki mang pagkakaiba sa mga disenyo ng gupit kung ikukumpara raw sa mga nagdaang dekada. Ang mahalaga, komportable at confident ang kanilang mga kliyente sa ayos ng kanilang buhok. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Timbog ang 33 anyos na ginang sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa barangay Nalsan, Calasiao, Pangasinan noong Martes. Ayon sa pulisya, nahuli na rin ang asawa ng sospek noong Nobyembre dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Dahil sa pagkakahuli at pagkakulong ng mister, siya na raw ang nagpatuloy sa iligal na aktibidad nito. Naharap sa kaukulang kaso ang sospek na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek. 3 pulis naman ang kabilang sa mga inaresto matapos magpaputok ng baril ngayong salubong 2026. Ayon kay PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, nasa 10 hanggang 11 na ang kanilang naaresto dahil sa indiscriminate firing. Nitong bisperas daw hanggang unang araw ng bagong taon, 5 ang naitala nilang insidente. Dagdag yan sa 11 insidenteng naitala mula noong December 16. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi rin ni Nartates na inimbestigahan din nila ang mga nakapost online na video ng mga nagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Mga mangingisda pinapayuhang mag-ingat sa pagpalaot dahil sa epekto ng amihan. Narito ang report.
Ilang oras matapos ang selebrasyon ng bagong taon, pumalaot ang 26 anyos na si Francis upang mangisda kasama ang kanyang ama. Nakabalik sila sa laot matapos ang 6 na oras pero 3 kilo lang ng sari-saring isda ang kanilang naiuwi. Medyo mahirap daw ang sitwasyon sa dagat kaya swertehan lang daw sa dami ng huli. Mahangin po sir, saka malaki alon. Tapos maraming pa. Ayon sa Pag-asa, bagamat walang nakataas na gale warning sa baybayin ng Pangasinan, nakaaapekto raw ang amihan sa galaw ng alon. Kaya hanggat maaari, mag-ingat sa pagpalaot ang mga mangingisda. Pag northeast monsoon ay magalaw po yung tubig karagatan po natin. Ibig sabihin maalon. Simula nang mag-umbisa ang amihan, naglalaro sa 21 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius ang temperatura sa Pangasinan ayon sa Pag-asa. Tatagal pa hanggang Pebrero ang amihan at inaasahang babagsak pa ang temperatura. Saan po natin yan? Pag nag-trigger o nag-enhance itong tinatawag natin na northeast monsoon, actually yung last year nakaabot tayo ng 20 degrees Celsius, 10 degrees. Samantala, isang bagyo ang inaasahang papasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Enero. Sa inilabas na datos ng Pag-asa, tatawaging Ada ang unang bagyo sa bansa. Bukod sa bagyong Ada, inilabas na rin ng ahensya ang iba pang pangalan ng mga bagyo sa bansa ngayong 2026. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, may mga pag-ulan pa ring mararanasan sa ilang bahagi ng bansa kahit wala pang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo sa mga unang araw ng 2026. 3 weather systems pa rin ang patuloy na makakaapekto sa bansa at magdadala ng mga pag-uulan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang lugar na pwedeng magdala ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Paulit-ulit na pagpapainit at matagal na pag-iimbak ng handang pagkain noong medyanoche, masama sa kalusugan ayon sa Health Authority. Alamin sa report. Karaniwan na ang mga tirang pagkain o leftover pagkatapos ng mga handaan gaya ng New Year celebration. Sa dami ng mga handa sa pagsalubong ng bagong taon ay hindi ito kayang ubusin sa mismong medyanoche. Kaya iniimbak lang sa refrigerator o ipinapainit na lang kapag kakain na. Pinapainit po, ma'am. Dahil, hindi po. So nasa ref siya, ma'am? Opo, ma'am. Nilalagay namin sa ref, tapos pinapainit namin. Pero babala ng Health Authority, ang paulit-ulit na pagpapainit ng mga tirang pagkain ay posibleng maging sanhi ng food poisoning. Isa sa pinaka-common na reason kaya po napu-food poison yung ating mga kababayan ay dahil sa maling preparation ng food at pagkasira po ng ating mga pagkain. Maaari lamang iimbak sa refrigerator ang mga tirang pagkain sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Matapos ang 4 na araw na nakalagay sa ref, mas mataas ang posibilidad ng food poisoning kapag kinain ito. Mas mainam daw na ilagay sa freezer dahil mas matagal ang shelf life ng pagkain dito. So iwasan po natin na kainin yung mga nakikita na po natin na parang may kakaibang amoy or kakaibang higit sa lahat. Huwag po nating store sa room temperature yung mga pagkain. Madalas, hindi napapansin ang pagbabago sa lasa, amoy o itsura ng pagkain kapag kontaminado ito ng bakterya. Kaya delikadong kainin ng mga pagkain na matagal nang nakalagay sa ref. Madali din daw maiiwasan ng food poisoning basta tamang food handling. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Makukulay at nagdalakihang puppet o mahiganga, nagbigay saya sa Santa Ana, Pampanga. Tunghayan sa report. Masaya at makulay ang pagsalubong ng bagong taon sa Santa Ana, Pampanga. Sa muling pag-indak ng mga makukulit, malalaki at masisiglang mechanical puppets para sa taunang Mahiganga Festival. Mas doble ang saya ngayong taon dahil umabot sa higit 75 ang bilang ng mga mahiganga na lumahok sa tradisyon na sinasabing nagsimula pa noong late 1960s hanggang early 1970s. Buhay na buhay ang sining sa paggawa ng mahiganga na aktibong nilahukan ng mga kabataan. Level up ang mga performance ng mga mahiganga ngayong taon. May mahiganggang namasko, mahiganggang sumayaw ng jazz. Present din sa okasyon ang mahiganggang nag-perform na tila hango sa Squid Game. May mahiganggang nakuha pang magligawan kasama ang special appearance ng kanyang minamahal.
at Angel Mahiganga na pininturahan pa ang palda. The strong personality of the Mahigangas itself is a representation of the giant dreams of the people of Santa Ana. They lead the procession, the street of Santa Ana, to sway away bad... Nasa 8 hanggang 10 talampakan ang bawat Mahiganga. 95% ng mga material na ginamit sa paggawa nito ay recycled tulad ng sako, kawayan, bote, bakal at iba pa. Isinasagawa ang Mahiganga Festival bilang pagpupugay sa mayamang kasaysayan at pananampalataya ng mga taga Santa Ana. Hango ang Mahiganga sa anyo ni San Juan Bautista, ang patron ng bayan na sumisimbolo sa pananampalataya, pagkakaisa at malikhaing diwa ng mga mamamayan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.